Isang timbang dugo ng manok at dahon ng bayabas. 7. Paborito kong numero. Swerte kasi sa'kin. Pero gaya nga ng sabi nila, pag may swerte, may kaakibat na malas. Nagsimula noong 7 taong gulang ako. Probinsya, tanghali, kainitan at tirek ang araw. Kasama ko ang mga pinsan kong maglaro sa buhanginan sa bakanting lupa ng aming bahay, kung saan may mga nakatanim na mga gulay at bulaklak. Sa pagod ay umupo ako sa isang tabi. Madaming maliliit na bato at yun ang napagdiskitahan ko. Pumulot ako ng 7 piraso at ibinato sa may nakaumbok na buhangin sa tapat ko. Nasa huling bato na ako nang tawagin ako ng mga pinsan ko para pumasok na sa loob ng bahay. Tipikal na mga bata, madungis dahil sa paglalaro. Hindi pa nga kami nakapag-almusal dahil umaga pa lang ay abala na kami sa paglalaro. Sa kalagitnaan ng panonood namin ay biglang nanakit ang tiyan ko. Dahil sa pag-aakalang gutom lang ako ay pumapak ako ng biskwit. Kulang siguro kaya hindi na walang sakit at kumain ng madami nung magtanghalian na. Pero mas tumindi yata ang sakit ng tiyan ko. Ipinaalam ko na kay mama. Pinainom ako ng gamot. Nakakapagtaka, hindi umiipikto hanggang sa sumapit ang gabing halos mamilipit ako sa sakit. Noong mga panahong yun ay wala akong magawa kundi ang umiyak at magpakarga kay mama. Lumipas ang pangalawang araw, walang pinagbago. Nangihina na ako sa pagsusuka at hindi na ako makatayo dahil sa sakit ng tiyan na nararamdaman ko. Dinala ako sa ospital. Napagastos pa nga ng kalakihan dahil sa mga niresita at sa isang gabing pagkaka-confine. Hindi ako gumaling. Hanggang sa sinabi ng tiyahin kong dalhin ako sa isang manggagamot. Walang masama kung susubukan. Bumiyahe kami mahigit 1 oras para makarating sa manggagamot. Si Apo Bakit, kung tawagin nila. Si Apo ay bulag. Dahil gabi ay kami lang ang nandun para magpagamot. Alapitin yung bata. Yun ang mga katagang binitawan niya pagkaupo niya. Kapagtaka dahil hindi pa man din niya alam kung sino ang ipapagamot, pero nalaman niya agad na ako. Nung inilapit ako ng tita ko, hindi si mama dahil nervyosa yun, ay agad na hinawakan ni Apo ang kamay ko. Pinakuha ang langis sa apo niya at ipinahid sa noo ko. Nabato mo, yun ang sabi niya. Sa susunod, magtabi-tabi ka. Madami kang hindi nakikita. Naalala ko yung araw nagpulot ako ng maliliit na bato at inihagi sa buhanginan. Tinasalan ako ni Apo, mga salitang hindi ko maintindihan. Dugo ng dumalagang manok, 1 timbang dahon ng bayabas. Sabi niya, ilagay niyo sa 1 timbang may mainit na tubig at ipaligo sa kanya bukas ng gabi. Bili niya. Yung katawan ng dinalagang manok ay ilagay niyo sa bilao, may kasamang bigas at ialay sa may buhanginan, nandoon ang natamaang duwende. Dagdag niya, maswerte ka at puti ang mga duwende. 6, bulong ni Apo habang pinapahira ng langis ang ulo ko. Ano ulit pangalan mo? Tanong niya bago kami umalis. Unika po, sagot ko. Magandang bata, lapitin, sabi niya at maikuha sa apo niya. Ilagay ito sa bewang niya, huwag tatanggalin, huwag iwawala, bilin niya sa mama at tita ko. Pulang sinulid na medyo makapal. Hindi nagpapabayad si Apo. Bulaklak lang at prutas ay pupwede na. Sa huling pagkakataon ay may ibinulong siya sa akin. Huwag mong iwawala yung sinulid. Basang, tawag sa mga babaeng bata sa probinsya namin. Magagamit mo yan pag nagdalaga ka na. Pangontra sa kanya. Mahinahon na sabi niya. Pang-7 pero hindi siya duwende. Huling habilin niya bago kami umalis. Gumaling ako pagkatapos namin gawin lahat ng habilin ni Apo.
Mula sa dugo ng dumalagang manok at dahon ng bayabas na ipinanligo ko, malansa at hindi kaaya-aya ang amoy pero tiniis ko. Yun ang una at huling pagkakataong nakita ko si Apo Bucket. Nalimutan ko na ang nangyari noon, hanggang sa may magpapaalala pala sa akin noon paglipas ng 10 taon. 17 taon na ako noon. Yun ang una at huling pagkakataong nakita ko si Apo Bucket. Hindi ko inaasahang pagtapos ng 10 taon ay makikilala ko siya. Ang tinutukoy ni Apo Bucket kung para kanino ang sinulid na pula. Ang pangontra sana sa kanya. Hindi ko inaakalang magpapakilala siya sa akin sa pamamagitan ng isang halik. Ang problema at ikinatatakot ko lang ngayon, nawawala na ang sinulid na pula.